Alam nyo ba kung paano makakaiwas sa sakit ang pipino? Hello mga ka-agri. Ngayon ibibigay ko po sa inyo yung 5 simple tips. Coming up. Tip number 1 ay pruning ng lower leaf. Yan po kasi yung madalas tinatamaan ng mga sakit ng mga fungus, yung mga dahon po dito sa lower part. Pag nagdidilig po kasi tayo or umuulan, tumatalsik po yung lupa o yung tubig galing po dyan sa lupa. Kaya nagkakaroon po ng mga discoloration, nagkakaroon ng mga sakit yung mga dahon. Minsan po may makikita kayong mga patches sa dahon, nagiging kulay brown, naninilaw. So yan na po yung mga signs and symptoms na tinamaan po ng sakit yung ating pipino. So ang gagawin lang po natin dyan, ugaliin po natin mag-prune ng mga dahon pati ng mga side shoots dito po sa lower ground. Kung makikita nyo po dito sa tanim nating pipino, wala na po siyang mga dahon tsaka side shoots dyan sa baba. Kaya hindi po nakakaakyat yung mga sakit dito po sa upper leaf. Kung makikita po ninyo, maganda yung mga dahon. Although may mga leaf miner. Ayan. Ito kasi naggaling po itong mga leaf miner sa adult na moth. So nangingitlog sila tapos dadapo dyan sa mga dahon. Pagpisa ng itlog, yan po yung magiging larvae sa kanila kinakain. So pest naman po yun, peste, hindi siya sakit, no? So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin maaalis itong mga leaf miner na yan. Aside po doon, nakakatulong po itong pagpupruning natin dito sa lower ground or lower part ng ating pipino para po ma-improve yung airflow. Mas mabilis pong matuyo yung surface. Kasi pag lagi pong mamasa-masa yung surface na yan po yung kadalasan na pinamamahayan ng mga fungus. Tip number 2 ay proper watering. Pag nagdidilig po tayo, iwasan natin na tumatalsik yung tubig. Kung pwede nyo pong buhusan ng dahan-dahan, dyan na po mismo sa puno or sa paikot ng puno, mas maganda. Para po hindi tumalsik at matalsikan yung mga dahon ng ating pipino. Minsan, pag nagdidilig tayo, lalo na po pagka hose yung ginagamit, yun po medyo matalsik talaga. So dyan po nagsisimula yung mga problema natin sa pipino. So dito naman sa kabila, ito po nilagyan ko ng mulch para po matagal siyang matuyo. So dahan-dahan lang po yung pagdidilig. So ito po yung isang pipino natin, may mga bunga na. Tip number 3 ay nutrition. Napakahalaga po nito para sa ating mga tanim kasi ito pong mga halaman, meron po silang sariling panlaban sa mga peste. Kung titignan natin, may mga maliliit na tinik dyan sa katawan ng pipino. Yan sa mga dahon, may parang mga magagaspang. So kahit po sa ibang mga crops, meron po yan silang defense mechanism. Panlaban po nila sa sakit tsaka sa mga peste. So mabibigyan natin sila ng magandang nutrisyon, mataas yung kanilang resistensya, hindi po sila basta-basta nagkakasakit. So parehas din po sa mga tao, kung mataas yung resistensya, hindi sila basta-basta nagkakasakit. So ginagamit ko po na fertilizer dyan sa pipino, etong swamp fertilizer. Yan po yung mga binabad na balat ng gulay, balat ng prutas, balat ng itlog, mga sariwang dahon, mga damo. So ito po, halos kompleto na yung mga nutrients na kailangan ng ating halaman. Meron na siyang pampadahon, meron din siyang pampaugat, pampabunga, pampabulaklak. So yan po yung galing sa mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan po yung pinangdidilig ko araw-araw. So ginagawa ko lang, nire-refill ko yung ating swamp fertilizer para kinabukasan pwede natin ulit siyang magamit. Ito po medyo maamoy lang kung matagal nang nakababad at hindi natin laging nagagamit yung swamp fertilizer. Pero kung araw-araw nyo po siyang nire-refill, araw-araw nyo siyang pinangdidilig sa ating mga halaman, hindi siya ganun ka baho. Pero may mga paraan naman kung paano natin maliles yung amoy ng ating swamp fertilizer. Pansinin nyo po pagka yung tanim ninyo payat, tapos nagsisimula na magkulubot yung mga dahon, yan na po yung pag-atake ng mga aphids. So ganyan po yung nangyayari kapag mahina yung ating tanim, mahina yung kanyang resistensya. Diyan po nagsisimulang umatake yung mga sakit, pati po yung mga peste. Tip number 4 ay yung ating flower garden.
So dito sa aking backyard, meron akong iba't ibang klase ng bulaklak. Ito po yung aking natural insect attractant. So nag-i-invite sila ng mga beneficial insects papunta po dito sa aking backyard garden. Nakakatulong po itong mga insekto na to, itong mga beneficial insects, para ma-pollinate yung mga bulaklak ng aking mga tanim. So hindi lang po sa pipino, pati sa ibang mga crops, sa kamatis, yan, sa talong, sa iba pang mga crops na nakatanim dito sa aking backyard garden. So ito po, napakalaking role din ito sa pest management, kasi yung ibang mga insekto ay predator po ng mga peste. So kung nakapag-attract sila ng ladybug, ito pong ladybug, ang kinakain nila yung mga aphids. So kung inaatake ng aphids yung ating tanim, so kakainin po yan ng mga ladybug. Kaya lang po, kapag kami aphids kasi may katandim silang langgam. So yung langgam naman, yan yung nagpoprotekta sa mga aphids na nandun sa mga dahon. So sila yung lumalaban naman doon sa ladybug. So kailangan pa rin natin makontrol yung mga langgam. Pero aside doon, kung mas marami yung ladybug, mauubos po nila yung mga aphids dyan sa ating mga tanim. Yung isang magandang bulaklak na pwede natin ilagay dito sa ating flower garden, yung marigold. Yan po yung isang klase ng halaman na nagtataboy, tapos nag-a-attract pa siya ng mga beneficial insects. Tip number 5, yung pag-i-spray po natin ng OHN2, Oriental Herbal Nutrients 2. So magkaiba po yung 1 tsaka 2. Yung 2, yan na po yung concoction na may mga sili, may makabuhay, may mga herbs. So talagang pang taboy at pang puksa na sila ng mga peste. So yung OHN1, pwede pa natin painom yan sa mga livestock. So gawa siya sa bawang at luya. So yung 2 yung gagamitin natin para walang makalapit na mga peste dun sa ating mga tanim. So maliban po dyan, itong OHN ay natural immune booster. So napapataas po nito yung immune system ng ating mga halaman. Yan. So sprayan lang natin. Sabi po ng iba, hindi daw effective kasi nga inaatake pa rin ng peste yung kanilang mga tanim kahit nag-spray na sila ng OHN. So ang explanation po doon, itong OHN kasi natural. So hindi siya tulad ng chemical na isang sprayan lang, patay yung mga peste, pati po yung mga beneficial insects, kasi ganun siya katapang. Etong mga organic spray, hindi siya ganun katapang, mild lang siya. Kaya nire-recommend po namin at least twice a week tayo mag-spray kung sobrang dami ng peste sa inyong garden. Pero kung wala naman masyado, for prevention, mga once a week tayo mag-spray para maiwasan yung pag-atake ng iba't ibang klase ng peste sa ating mga tanim. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!